Hello everyone! Narito ang isa na namang kwento na tiyak kamamanghaan ninyo. Dahil sa video ito, pupuntahan natin ang tinatawag na Kamay ni Jesus, Healing Church of the Rising Christ sa Lucban, Quezon. Maraming naniniwala dito na ang lugar na ito ay mapaghimala at nagpapagaling ng mga karamdaman at dinarayo ito ng maraming tao. Samahan niyo ko hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay may bahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Ano-ano nga ba ang makikita dito? At bakit ito dinarayo ng mga tao? Ang Kamay ni Jesus ay matatagpuan sa lugar ng Lucban, Quezon. At noong taong 2002, itinatag ang mapagpalang kamay ni Jesus. Pinaniniwalaan ito ng mga deboto at mga mananampalataya na ang Kamay ni Jesus ay nakapagpapagaling ng mga karamdaman. At ito din daw ay mapaghimalang kamay ni Jesus. Ang Kamay ni Jesus ay isa ding popular o sikat sa tourist destination sa lugar ng Quezon. Ang kwento ng Kamay ni Jesus ay isang tanyag na relihiyosong kwento sa Pilipinas na nagmula pa noong unang panahon. Tahimik at maaliwalas na kapaligiran, ganito dinarayo ng mga tao ang lugar ng Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Isa sa pinaka-attraction dito ay ang grotto sa tuktok ng burol. Sinasabi din na ang karamihan ng mga umaakyat dito ay ang pakay na makaranas din ng himala o milagro. Taon-taon ay parami ng parami ang mga umaakyat sa Kamay ni Jesus upang humiling ng kagalingan sa kanilang mga kalusugan. Meron din ibang nagsasabi na kapag naakyat mo ito at narating ang itaas, mararamdaman mo sa iyong sarili ang ginhawa ng pakiramdam. Walang pagod na mararamdaman. Paghiling ng kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. At sinasabi rin na mga deboto ng Kamay ni Jesus sa tuwing Semana Santa ay maraming taong deboto ang pumupunta upang magsakripisyo dito. At upang marating ang tuktok, akyatin ang mga hagdan. Ito ay may 300 steps bago ka makarating sa itaas. At bawat pahingahan ay pinapakita dito ang pinagdaanan ni Jesus. Katulad na lang sa unang pahingahan, makikita ang tinatawag na huling hapunan. Ito ay sumisimbolo ng Last Supper. Kasama ang mga apostoles ni Jesus na kumakain sa lamesa. At ang kasunod ay ang pagdarasal ni Jesus sa tinatawag na pagdarasal ni Jesus sa Getsemani.
At ang pangatlong stopover, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Ito na yung nakagapos yung kamay. At ang pang-apat naman, si Jesus ay hinampas at pinutungan ng koronang tinik. At ang pang-lima, si Jesus ay nagpasa ng krus. At ang pang-anim naman ay si Jesus ay nadapa. At ang pang-pito naman, si Jesus ay tinulungan ni Simon ng Sireneo. Si Jesus at ang mga babaeng Jerusalem. At ang pang-siyam na pahingahan, si Jesus ay ipinako na sa krus. At ang pang-sampung pahingahan, ang pagpapatawad ni Jesus sa isang magnanakaw. At ang pang-11 pahingahan, nakapako na si Jesus sa krus. At ang pang-12 pahingahan, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. At ang pang-13 pahingahan ay paglibing ni Jesus. At ang pang-14 naman, si Jesus ay muling nabuhay. Ito na ang pinakahuling stasyon. Ang pinakahuling station of the cross. Ang pagkabuhay ay gumugunita tuwing Semana Santa. Ang pagkabuhay, ang pinakatuktok. Ang pagkabuhay at ang pinakatuktok pala nito ay ang malaking rebulto ni Jesus. At ang pinakatuktok pala nito ay ang malaking rebulto ni Jesus na sumasalubong, na nakataas ang kanyang dalawang kamay, na para bang sinasabi niya, na halina kayo sa aking bahay. Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo, at kung mayroon kang gustong ipakwento, pwede kaya ipasaliksik. Mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko.
Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!